In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch it burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Well, matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Panban, nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinapabayaan din yung ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang papantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. Base sa mga naglabasang mga litrato sa periodiko sa Jingjing Town, Jingjiang City, China, makikita na pinapurihan at binati si Mayora Alisko. Sa paglilimbag sa Ingles, ito ang mga nilalaman sa periodiko. Kasunod dito, malinis ang lalawigan at ligtas ang mga tao. Kapakanan ng tao at kapakanan ng bayan. Pagbati ay mula sa Villagers Association Chow. We Development Charity Full Class Study Session of Daifeng School Board Chowday Village, Jinjiang City. Greetings from Tongsu Chowday-gil Family Clan Association. Maaring ito ay pagbati mula sa bayan na kung saan ang pamilya ng kanyang ama na Insik ay naninirahan. Lubhang nakakapagtaka na ito ay malathala pa sa isang pahayagan sa isang syudad sa bansang China. Ngunit hindi pa rin naman ito isang tiyak na katibayan ng kanyang tunay na pagkatao. Atin pa po dapat na antabayanan sa mga susunod pang mga araw. Negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Tikanumay, 58 opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Oo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your
Actually, parang bula siya na bigla na lang sumulpot dahil nga yung kanyang mga birth records ay late na lumabas. For example, yung kanyang birth certificate, 17 years old na siya nung nagkaroon ng birth certificate. At yun na nga yung mga sagot niya nung pagdinig, nung hearing. Homeschooling, hindi rin niya alam kung saan siya pinanganak. At doon sa pagnegosyo niya, kasi nung una, sabi niya nasa farming siya, biglang nagkaroon ng pogo. At nung tinanong namin yung kumpanya niya, dahil kalahati ng kumpanya, 50% ng kumpanya sa kanya At siya rin yung presidente ng kumpanya. At tinanong rin namin kung alam ba niya kung magkano yung ininvest ng kanyang kumpanya, hindi rin niya alam. Magkano yung kita ng kanyang kumpanya, hindi niya rin alam. At yung nakakabahala doon, natuklasan namin na isa sa mga partners niya ay pugante, fugitive, may warrant of arrest sa China. At nung inaaresto na dito sa Pilipinas, nakatakas dahil nga yung mga villas ay merong underground tunnel. So, maraming mga ganitong tanong at hindi nakukuha yung diretsuhang sagot dito sa pagdinig natin. Maaga pa para sabihin kung ano yung totoong storya, dahil tuloy-tuloy pa yung pag-imbestiga namin, Alvin. Pero ang nakikita ko dito, actually personal kong teorya, ay ang mga pogo kasi, ito sasabihin ko in general, Opo. Yung mga pogo kasi marunong rin silang gumastos. Marunong silang maglagay, marunong silang manuhol. Ngayon marunong na silang magpatakbo ng kandidato. Kung meron narco-politics, meron ng pogo politics ngayon. Diba yung narco-politics, matatandaan natin yung mga drug lords nagpapatakbo ng kandidato para may protection. Opo. Baka ngayon, ang Pogo, marunong na rin sila magpatakbo ng kandidato para bigyan sila ng proteksyon. Sinasabi ko ito in general. At dahil yung paglalagay at panunuhol, ito nangyayari na talaga sa Pogo. At yan rin yung information na nakukuha namin sa mga enforcement agencies. Possible yun dahil nga parang doon sa aming pagdinig, ang daling kumuha ng mga fake hindi fake, ang daling kumuha ng legitimate passport. At doon nga sa mga unang pagdinig namin, nagkaroon na kami ng hearing sa mga legitimate documents na nakukuha ng mga fake na mga tao o yung mga taong hindi naman dapat makakuha ng legitimate documents. Nangyayari, kunwari, doon sa pagdinig namin, nakita namin na ang daling kumuha ng legitimate birth certificate na hindi ka naman dito pinanganak. O napakadali kumuha ng passport dahil nga kung meron ka ng birth certificate, nadali na kumuha ng passport. So, nakikita namin na itong mga dokumentong to kayang imanipula ng mga taong hindi naman karapat-dapat bigyan ng dokumento. At dahil dyan, nakakapasok na sila sa iba't ibang pwesto ng ating lipunan. For example, yun na nga, pwede ka nang tumakbo bilang mayor, pwede ka nang tumakbo bilang politiko. At dahil meron na silang tao sa loob ng sistema, napoproteksyonan na itong mga pogo. Magandang araw po sa lahat, Wina po ito. Ang video po natin ngayon ay ukol sa kontrobersyal na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Bago po natin lapatan ng kaukulang analisis at komentaryo, atin po munang tunghayan ang ating full channel intro na may kasabay na shoutouts. Shoutouts: Ronel Asido, Teresita Hello, Rosas everyone. Coson, Welcome to Splat Communications. B. Joyce, Bong Your Velasco, channel for reliable, Julo relevant, and Tabios, accurate information The Girl regarding Next Door sports, Asi, surveys, Loreto statistics, Sandoc, science, politics, Jimmy Atangan, people, lifestyle, Bench arts, Vecina, travel, and technology. Joey Autajaya, Josefina Bitana, Ferry Coy, Bacayaro, Diosdado Canonigo, Rob Acad, Ramon Ramos, Julie Grant, Estela Rosa, Kanino daw napupunta Maria ang pera? Leonora Coco, Eddie. Sino si Eddie? Dorca, Leonardo Manansal, Jun Naranjo, Anthony De Los Reyes, Marie Joy Santos, Tumindig kayo! Lori, Jovito Garcia, Tinitiyak ko, Imelda meron Sinaya, ding titindig Rex sa tabi Minhao, nyo. Teresita Domingo, Garrett Flores, Rastaman. Lee Villar, Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle.
Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Splat Reaction and Commentary. Lubos po kaming natutuwa at sumusuporta sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palalimin pa ang investigasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Bagamat nakababahala ang mga paratang laban sa kanya, naniniwala po kaming mahalagang bigyan siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan at patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi natin maaaring baliwalain ang mga negatibong implikasyon ng pagkakaugnay ng isang politiko sa mga kontrobersyal na issue tulad ng Philippine Offshore Gaming Operations, POGO. Ang mga ganitong alegasyon ay nagdudulot ng pagdududa sa integridad ng ating mga opisyal at nagpapahina sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. Mahalagang matiyak na ang ating mga pinuno ay malinis ang konsensya at walang bahid ng katiwalian. Kaya naman, suportado po namin ang anumang hakbang na layong linisin ang ating sistema at panatilihin ang integridad ng ating mga institusyon. Sa huli, umaasa po kaming magiging patas at walang kinikilingan ang investigasyon kay Mayor Go. Naway manaig ang katotohanan at hustisya sa usaping ito. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spread like an epidemic outbreak, but I